Ikaw, Pedro, ang saligan ng aking simbahang banal, nadaig ang kamatayan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Filipos. Tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang, si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka, Simon, na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aking amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan. At hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay pahihintulot sa langit. At mahigpit niyang tinagubilinan ang kanyang mga alagad na huwag sabihin kanino man na siya ang Kristo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Si Pedro, tinawag ng Poong Jesus Nazareno, ang bato na kung saan ay itatayo ang simbahan. Si Pedro na tinagurian ay magiging modelo po natin sa pang-araw-araw nating pakikiharap sa buhay, sa pagsisikap na tayo po'y maging tagapaghatid po ng mabuting balita. Yun po ba yun? Kaya meron pa pong tatak tayo ng binyag na ating pong tinanggap, ay kaakibat po na tayo po'y tagapagdala ng balita. Kaya hindi po naglalaho ang sakramento ng binyag na ating tinanggap. Meron tayong tungkulin at responsibilidad sa buhay natin ng salita ng Diyos ay maging kaakibat ng buhay natin upang ito ang makita ng mga taong nais makilala ang ating Poong Jesus Nazareno. Kaya napakahalaga po ng bawat isa po sa atin ay nagtataglay na kung saan ang paninindigan po ng ating pananalig at pagkilala sa ating mahal na Poong Jesus Nazareno. Nasa atin pong paninindigan bilang mga nananalig sa Kanya
na tayo po ay may tungkulin na mapalalim po natin ang ating pagkilala sa Kanya sa pamamagitan po ng patuloy na pakikinig at pagsasabuhay ng Ebanghelyo na naririnig po natin tuwing tayo magsisimba o di kaya'y ang pagbabasa ng banal na Biblia. Si Kristo, ang ating Panginoon, na nagtatag ng ating simbahan, taon 33 sa Jerusalem. Kaya kung tayo po'y nagmamahal sa Poong Jesus Nazareno, atin pong inaalam ang kasaysayan ng simbahang ating kinabibilangan. Taon 33 sa Jerusalem, ang Poong Jesus Nazareno, na kung saan ang pinili niya si San Pedro na siyang mangungulo sa simbahang kanyang itinatag. Mula taon 33 hanggang ngayon 2023, mula kay St. Peter ang unang Santo Papa at ang atin pong Santo Papa ngayon kay Papa Francisco, ang simbahan na nagpatuloy magpasa hanggang ngayon sa pangako niya ni ang kamatayan na hindi malulupig sa simbahang kanyang itinatag. Maraming gustong patayin ang ating simbahan. Maraming gustong ang mga pinapapatay ng mga Kristiyanong Katoliko, pinakukulong, pinapapatay, mga pari, pero nagpapatuloy po. Maraming pinatay pero patuloy ng pag-aalay po ng buhay ng mga Katolikong nanindigan na si Jesus ay Diyos, makapangyarihan at higit sa lahat, magdudulot ng kaligtasan. Kaya nga po si Pedro po, napakahalaga ng kanyang pagpapahayag po na narinig po natin ngayong gahapong ito. Na sinabi, nagtanong ang Poong Jesus Nazareno, anong sabi ng mga tao? Ayon sa mga tao, sino raw ang anak ng tao? Kahit iba't iba pong mga tugon at iba't ibang mga pangalan ang kanyang narinig mula sa labi ng mga disipulo. Sabi po nila, Elias daw po kayo. Sabi po nila, si San Juan Bautista kayo. Sabi po, si Jeremias kayo. O mga propeta. Pero direkta po niyang tinanong si San Pedro, ikaw, kayo naman, anong sabi ninyo? Tanong po niya kay San Pedro. At hindi nagatubili po si San Pedro sa paghahayag, kayo po ang Kristo. Kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Kaya nga, nakita ng Poong Jesus Nazareno ang pananampalataya at nakita po ang pagkunsad ng Ama kay San Pedro upang ipahayag ang katotohanan na ang Panginoong Jesucristo ay tunay na Diyos na nagmula sa langit at ang simbahang kanyang itinatag ay di maglalaho kailanman hanggang sa huling panahon. Si Jesus ay Diyos at tao na naparito upang ang katuparan ng pag-ibig ng Ama ay ating maranasan. Kaya't bawat isa po sa atin na tumanggap ng sakramento ng binyag, ang binhi at ningas ng pananampalataya na makilala po natin siya bilang Diyos at tanggapin na tunay na Diyos. Sapagkat siya po ang tagapagtatag, na tanging simbahang nagtatag, na nabuhay na muli, ang Diyos na nagpakasakit, namatay sa krus, at sa 3 araw ay nabuhay na maguli. Yan po ang misteryo. At kung atin pong pag-aaralan at iba't ibang mga relihiyon na sumulpot sa mundong ito, ang mga tagapagtatag po ay namatay at hindi po nabuhay hanggang ngayon po. Pero tanging ang ating Poong Jesus Nazareno, sa simbahang kanyang itinatag, ang pangako ng kaligtasan at sa kanyang ikalawang pagbabalik tayo kanyang isasama. Kung tayo po ay patuloy nakikilalanin natin ang aral at katuruan ng Poong Jesus Nazareno upang tayo makabalik ng ligtas sa kanyang kaharian. Kaya nga po, pagsisikap araw-araw na maging mabuting isang Kristiyano, maging mabuting isang kapwa-tao, maging isang mabuting tagasunod ng ating Poong Jesus Nazareno, na ang bawat isa po sa atin ay makilala ang Panginoon kahit hindi tayo magsalita, kundi sa ating uri ng pamumuhay na nababatay sa utos at turo ng ating Poong Jesus Nazareno. Kaya tandaan po natin yan. Ang simbahan ding ito
Kaya kung tatanungin saan ba galing ang banal na kasulatan, galing po sa Katoliko, at ang nag-alaga po nito ay ang mismong mga naging saksi at ang mga nakasama po ng Poong Jesus Nazareno. Kaya tatanungin po natin, 40 years po after nang umakyat sa langit po ang Poong Jesus Nazareno, nagtipon-tipon po ang mga apostoles at nilikom po ang lahat ng pagiging saksi. Wala pa pong Biblia noon, kundi ang mga karanasan ng pagiging saksi sa buhay po ng Poong Jesus Nazareno, ang mga salitang kanilang narinig, ang mga milagro na ipinakita po at ginawa ng Poong Jesus Nazareno, at ang tradisyon ng ating simbahang Katoliko ay unang tradisyon bago na isulat ang banal na Biblia, kaya't ang otoridad ng mga salita ng Diyos ay nasa kamay ng simbahang Katoliko. Wala po sa iba. Sa atin po galing at tagapag-ingat ng salita ng Diyos ang simbahang ating kinabibilangan. Kahit sa kasaysayan po ng ating simbahan, taon 33, na inatasan po si Poong ang ating San Pedro, ang unang Santo Papa, na nanatiling dumaloy for the past 2,000 years, 2023, ang linya ng mga apostoles hanggang ngayon sa simbahang ating kinabibilangan. Kaya ano po ang magiging tugon natin? Ang simbahang ito ang ating mamahalin. Ang simbahang ito na tinatag ng tunay na Diyos, ang ating tunay na paglilingkuran. Ang simbahang ating kinabibilangan ay ang simbahang ating pangahawakan. Buhay man o kamatayan, yun po yung pinakamahalaga. Buhay man o kamatayan, ito ang paninindigan ko na ang simbahang ito, ang totoong simbahan na ayon sa kalooban ng Ama, ay itinatag ng kanyang anak na Poong Jesus Nazareno. Kaya mga kapatid, yan po'y ating tandaan na ang simbahang ito ay dapat nagniningas sa puso po natin bawat isa. Sa kaibuturan ng puso po natin ang simbahang ito, ang siyang pinakamamahal ng ating Poong Jesus Nazareno, sapagkat siya po ang nagtatag. Kaya't ang pagmamahal, kapag nakita po sa atin na tayo po ay marubdob, pag sinabing marubdob, talagang naroroon ang pinakamalalim sa kaibuturan ng puso natin na itong simbahang aking mamahalin at paglilingkuran. Kaya mga kapatid, ito po'y mahalaga na lagi po natin itong nagnininga sa kaibuturan ng puso natin. Ang simbahang totoo, kaya wag pa kayong magpadagit. Sinabing magpadagit. Kapag wala kang alam sa simbahang iyong kinabibilangan, madali kang mabingwit at madagit at hindi mo pangangalagaan at dagli ang isang pitik lang ay nadagit ka na. Pero kung maninindigan ka, ito ang simbahang itinatag ng totoong Diyos na nabuhay na maguli at tunay na magdudulot ng kaligtasan. Kakaiba, di po ba? Kapag ang mga iba't ibang mga reliyong itinatag ang kanilang tagapagtatag ay bulok na sa mga libingan, hindi nabuhay. Ang tangi lamang ay ang Poong Jesus Nazareno na nangangako na sa kanyang ikalawang pagbabalik, tayo kanyang muling isasama sa kanyang kaharian. So hilingin po natin ang biyaya na marubdob nating mahalin ang simbahang ito, na mayroong pitak sa puso natin at patuloy na nagniningas nito ang simbahang aking mamahalin at paglilingkuran, sapagkat tunay na Diyos ang nagtatag ng simbahang ito. At may batay po sa katotohanan ng kasaysayan mula kay San Pedro, ang unang Santo Papa, hanggang kay Papa Francisco sa ating panahon.